Kung may plano kayong bumili or nagbabalak kayo ng kumuha ng iPhone 11 Pro this 2024, yung naging experience ko, syempre I put it to the test, di ba? Is it worth it pa ba ang iPhone 11 Pro this 2024? Let's find out. So yo, what's up guys? So it's your boy Joseph and welcome back sa aking vlog. So ngayon guys, it's been 2 weeks na rin since yung ating previous vlog. So pag-uusapan pala natin kung may plano kayong bumili or nagbabalak kayo ng kumuha ng iPhone 11 Pro this 2024. So ako nga, kakakuha ko lang like 2 weeks ago. And ngayon, sasabihin ko po sa inyo yung naging experience ko. Syempre, I put it to the test, di ba? As you can see guys, I'm actually filming on the main lens ng iPhone 11 Pro, which is, ayan, gamit ko. At yeah, ginagamit ko ngayon tong iPhone 6s for enhancing my voice para mas marinig nyo ako. So wala pa kasi tayong pambili ng Boya mic, no? Pero soon, bibili din tayo ng mic. So guys, pag-uusapan natin yung top 3 about sa iPhone 11 Pro. So ano ba yung mga yon? Syempre yung una ay sa kanyang performance, pangalawa camera, pangatlo is battery. Alright, so yun yung mga keynote na tatandaan nyo kung bibili man kayo ng iPhone 11 Pro. So let's talk about pala guys the performance. So as you know guys, this iPhone 11 Pro ay way back na release pa siya noong 2019. It's almost 5 years, going to 6 years na. And it's running A13 Bionic chipset. So as of today guys, I can pretty say it's still a good phone. Yeah. Since 2 weeks ko na siya nagagamit, and nanggaling ako before sa iPhone 14 Pro, 12 Pro, 13 Pro, then nag-downgrade to 11 Pro, no? I can say na yung paggamit ko dito in terms of performance, hindi siya naiiba sa mga iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro. Alright? So, bakit kaya? Isa lang dahilan because of the optimization ng kanyang software at sobrang ganda ng kanyang chipset or yung processor. So, from day to day, wala akong na-experience na lag. Maganda pa rin, smooth, di ba? Kasi lakas niya yung iPhone 11. Although mas okay pa rin to kasi syempre Pro to, no? May mga materials na ginamit dito na exclusive lang na features sa Pro compared dun sa normal na 11. Kasi kung magagaling kayo guys ng 120 refresh rate na phone, this one is only 60 Hz refresh rate, maninibago kayo, medyo mababaga lang kayo. But still, if hindi kayo nababother doon, still a working phone pa rin to, no? So yun lang, performance wise, yeah, it's still a check for me, no? Sobrang ganda niya pa rin, especially for editing guys. Lahat ng mapapanood yung vlog ko, kahit yung non pa, galing lang lahat yun sa phone. Kahit may computer dito, di ba? Mas trip ko mag-edit sa isang mobile phone dahil sa kanyang flexibility. Sa gaming, I could say na maganda pa rin siya. Kaya niya mag-max out ng max setting sa Call of Duty, di ba? So second naman guys, pag-usapan natin is camera. So ito yung pinaka-favorite topic ko sa lahat ng iPhone. I think iPhones are well known talaga sa camera system. Wala na akong masasabi. Papakita ko na lang sa inyo yung mga sample shots. I can say for the main camera or main lens, which is yung 1x, it's a good quality. Since sa main lens, very sharp, diba? Hindi mo masasabi na, ay, lumang iPhone na to, ang pangit ang quality. Hindi. I don't think so. Hindi mo agad madidistinguish kahit i-post mo sa IG. Kasi it's still,
talagang sumasabay pa rin kahit sa mga new generation ng iPhone. Syempre, mas magaganda yung mga new generation ng iPhone ngayon, 13 Pro, 14 Pro, 15. Syempre, mas malalaki yung main lens nila, yung camera sensor, 'di ba? Pero still a good phone, no? Lalo na kung maraming lighting. Yung ultra-wide in terms of camera, no? Taking pictures, I can say decent. Kasi guys, ito napansin ko, especially pag low light, napaka-mushy na ng kanyang quality. Or, alam mo yun, ang daming noise. Hindi mo na makita yung subject. Kasi, wala pang night mode or night mode capability yung ultra-wide ng iPhone na to. But still, if you're going to take a picture or photo using the ultra-wide, I think it's a decent quality pa rin naman. So, yun guys, during daytime, maganda ang iPhone 11 Pro pag taking pictures, especially video din guys. As you can see, I'm taking video dito sa may STI. It's still so smooth. Naka-running siya ng 1080p at 60 fps. Wala akong masabi sa quality. Talaga maganda ang video quality ng iPhone. Kaso guys, napansin ko, nagsimula ka sa 2x zoom or in 2x optical zoom, tapos mag-change ka ng zooming or mag-change ka ng focal length, hindi nabablock yung ultra-wide. As you can see guys, pag nagsimula ka sa 2x, hindi mo magamit yung ultra-wide. Yung 1x and 2x lang. Pag nagsimula ka sa 1x, magagamit mo lahat. 1x, 0.5, 2x. Pag 0.5 ka nagsimula, magagamit mo pa rin. Except lang talaga sa 2x, nabablock yung 0.5. Hindi ko rin alam bakit, pero napansin ko sa mga ibang iPhone, ganito rin talaga. Actually naman guys, ito nang tingin ko ang pinaka-aabangan nyo or pinaka-importante sa lahat ng phone is yung kanyang battery life. Alright, so what about the battery life guys? So itong iPhone 11 Pro, since second hand ko siya nakuha, yung battery level niya or yung battery capacity, based on the settings, it's 100%. Ngayon, tinanong ko tinanong ko yung nagbebenta, yung store. By the way guys, binili ko pala tong iPhone 11 Pro sa Macy's store, sa may Dasma Bayan. Check nyo na lang kung gusto nyo bumili din. So, nakausap ko yung parang staff ni Miss Macy. Ang sabi daw, tong iPhone 11 Pro, hindi daw to boosted, original lang kanyang battery. Of course, I'm not gonna lie, 50-50 ako sa ganung bagay, 'di ba? For you to sell it, kailangan maganda lahat ng feedback na ibibigay mo sa isang product, 'di ba? Kaya nga dapat i-check mo. Okay, hindi ka agad maniniwala. Nung nakita ko yung 100% yung iPhone, yung kanyang battery, syempre duda na ako. Tagal-tagal na ito, 100%. 'Di ba? Pero ang sabi daw kasi mga old stock na daw to from Singapore ba or Hong Kong, basta ganun. Well, nung chinek ko naman, yun nga 100%. Tinest ko yung camera, nag-run ako ng video, like nilapag ko sa mesa for like 5 minutes. Tingnan ko ilang percentage ang mababawas, kung tumatalon din yung battery life, no? And yun nga, after 2 weeks guys, doon na medyo natuda ako dun sa 100% na capacity. I can say na tumatagal to ng more than 7 hours. Pakita ko sa inyo yung battery usage. Ang average na nagagamit ko per day, umabot siya ng 7 to 9 hours a day yun. 'Di ba? As you can see, hindi nagsisinungaling ang battery stats. I can say na kung hindi man totoo 100% to, still maganda pa rin ang kanyang battery life. Alright? It's a good battery life, I can say. Swerte ako dahil nakuha ko to ng maayos na condition ng iPhone. 'Di ba? Pero I cannot say it's the best among the rest, no? Kasi iba pa rin yung 13 Pro Max, 14 Pro Max, especially yung bago ngayon, yung 15 Plus, 14 Plus. Yung Plus version kasi ng mga iPhone ngayon, they holding the best of the best battery life talaga. 'Di ba? Based lang sa mga napapanood kong YouTuber na review. Pero yun, it's still a good battery life guys. Tumatagal ako a day. Yeah, it will last you a day pa rin naman guys. So for performance, rate natin 9/10. For camera, 8/10. For the battery, 8/10 din. So yeah, that's my personal and opinion rate about this iPhone 11 Pro. So kung bala kayo bumili guys, I would suggest make sure na i-check nyo maigi, no? And hopefully bumalik na rin tayo sa Green Hills para makapag-vlog tayo, or alam mo yun, I'm trying to explore din a different type of vlog din. I hope you can support me pa rin. But yeah, it's still a good phone. Bibili kayo ng iPhone, make sure check nyo, Patrio tools nyo mabuti.
Baka pala nagtataka kayo, ba't ko hindi pinap-3 tools yung iPhone 11 Pro? Since hindi ko kasi sa Green Hills to binili at malapit lang dito sa amin ko ito binili, wala silang 3 tools, hindi available. Pero yeah, hindi naman ako disappoint so far. Yun naman pinaka nagmamatter. Hindi na sayang yung pinag-ipunan kong hard-earned money. Diba? So yun lang guys, kung bibili kayo, kung tatanungin nyo ako, is it worth it pa ba ang iPhone 11 Pro this 2024? Yes, I would definitely say yes, especially for the price, yung price value na lang ng phone na to and what can provide, no, compare sa mga mid-range Android phone na same price lang din naman, pero grabe, big step up to. And by the way guys, just to let you know, supported pa rin siya ni iOS. I think tatagal pa to ng 2 years, depende kay Apple. Siguro 2026, goods pa rin to. So, yun lang guys. That's all my review for my iPhone 11 Pro. Again, di ako expert. Just basing on my experience lang. So, ayun guys. This is Joseph. Thank you for watching. Ingat palagi and God bless. See you on my next vlog. Bye!